Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng South China Morning Post. Title is Why are tourists bypassing the Philippines for other Southeast Asian nations? Filipinos are lamenting their nation's 7th place regional tourism ranking. Ito, ang article na ito, isinite niya yung data sa tourism performance ng iba't ibang Southeast Asian nations. Yung ASEAN ba, pang-pito lang ang Pilipinas. Despite the fact na nasa atin na ang lahat, yung kagandahan ng mga beaches, natural wonders, waterfalls, hospitable na mga tao, wala nang tatalo sa Pilipinas kung dito lang sa ASEAN nations. Bakit pang-pito lang tayo sa ranking sa tourist arrivals for the first 4 months, January, February, March, April? Ito, sa data, ang total tourists sa ASEAN is 48.5 million tourists, foreign tourists bumisita sa ASEAN nations. Ang napunta lang sa atin, 2.1 million. Ang pinakamalaking tourist arrival sa ASEAN is Malaysia, 13.4 million tourists. Ang Thailand, 12.09 million tourists. Ang Vietnam, 7.67. Ang Pilipinas, 2.1 million lang ang nagbisita sa atin. So, bakit? Ano bang dahilan? Bakit na naging kulelat na tayo pagdating sa tourism? Maraming rason yan. Punta tayo mamaya sa rason. Tingnan lang natin sa 2024 na data. Ang Pilipinas, sa the whole 2024, ang target natin is 7.7 million tourist arrival. Ang actual na dumating 5.9 million lang. So short sa target. Tinalo pa tayo ng Cambodia. Ang Cambodia, ang kanilang tourist arrival 2024 is 6.7 million. Compare natin, Duterte administration noong 2019, bago mag-pandemic, 8.26 million tourists noong 2019. Ang target ng Duterte administration by that year is 8.2 million. 2019 itong sinasabi ko, wala pa yung pandemic. 8.2 million ang target, na sobrahan ng 8.26 million. So, maganda ang turismo natin panahon ni PRRD. Panahon ni PRRD, ang pinakamalaking foreign tourist arrival natin is Chinese. Ang Chinese tourist natin noong 2019 is 1.7 million tourists. China. Bakit? Diskarte lang yan Hindi diplomacy ang style ni Digong. Hindi niya pinagsapilitan yung arbitral award natin sa nakipagkaibigan. So in return, nakipagkaibigan din ng Chinese government. Kaya ang dami nilang turista. Ngayon, ano nang nangyari? Ito, for 2024, tingnan natin yung data. Ang tourist arrival natin, ang pinakamalaki, South Korea. Kasi wala nang China South Korea, for this year,
For this year, 468,337 for the first 4 months. Nag-drop ng 18%. The crest. Ang Chinese arrivals natin for 2024, napakaliit, 300,000 lang. Kumpara mo nung Duterte administration, 1.7 million. So anong dahilan? Bakit iniiwasan tayo ng mga tourist? Number 1 na dahilan, yung data ng HelloSafe. Ang pinakamadelikadong lugar na puntahan ng tourist is Pilipinas. Inaamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na failure ng DILG o PNP ng gobyerno na yung kaligtasan ng tourist. Perception ba na magulo ang Pilipinas? Yan ang number 1 dahilan ngayon na despite na napakaganda ang Pilipinas, di pa naman masyadong marami ang biyahe ko, napuntahan kong bansa. Kailang the best pa rin, hindi tayo patatalo. Beaches, bundok, waterfalls, ang dami. Nang dahil lang sa kaguluhan. Ito, magbasa lang ako sa mga comments ha. Sabi ng isang comment wala na kasi wala na si Harry Duterte. Sana ba yan? Lincoln Brain, foreigner ito. Because there's no Harry Duterte there anymore. Safety concern. Anong nangyari last month? Somewhere in Cebu ata. Isang South Korean national and 2 Chinese na kidnap. Sino pang pupunta ditong tourist? 2 months ago sa Makati, French national na scam. Ayun. Yung pinagmamalaki ng administrasyon na mas mababa daw ang crime index, mas safety daw tayo ngayon. Sa kanila lang yun. Kaya lang ang proof na gumugulo ang Pilipinas, ito na, pababa ng pababa ang tourist arrival natin dahil number 1 tayo sa buong mundo na pinaka delikadong lugar na puntahan ng tourist. So ito ba, pinagmamayabang ng administrasyon na, ano sabi ng Pangulo? Bright future daw ang PBBM admin. Yung Duterte administration is horrifying times. Horrifying times na ang daming tourist pumupunta sa Pilipinas panahon ni Duterte. 8.26 million. Ngayon, 5.9 lang last year. Tapos ngayon, ang baba. Anyway, challenge yan sa administrasyong ito. Napakalaking potensyal ang tourism natin. Sana gandahin ninyo ang pamamalakad para hindi sayang yung ganda ng Pilipinas, hindi sayang yung income natin, matutulungan ang maraming tao kung maraming turista na bibisita sa Pilipinas.